Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. One in a million event kung ituring ng isang netizen ang kanyang naging karanasan sa Zamboanga del Sur. Ang kanya kasing nakaengkwentro sa dagat, hindi lang daan-daang mga dolphin, meron pa mga sperm whale at mga pating. Anong meron? Halos malunod sa tuwa at pagkamangha ang grupong ito habang naglalayag kasi sila sa dagat sakop ng Tukuran Zamboanga del Sur. Tila may gusto raw makipaglaro sa kanila. Dalawang dolphin at tila may gusto raw itong ituro. Ayon sa uploader na si Jomar, nagsinundan nila ito. Tumambad daw sa kanila ang mas malaking pod o grupo ng mga dolphin. Nasa tansya nila, nasa 200 daw ang bilang. Pero hindi pa raw pala ito ang highlight na kanilang biyahe. May bigla pa kasi lumitaw ng mga sperm whale. Para daw imbestigahan ang kaganapan, si Jomar tumalon sa tubig. Pero agad daw siyang umahon dahil may nakita raw siyang tilang mga pating. Hanggang ang nasa 5 tilang pating na kanilang naispatan, inatake raw ang mga balyena. Ang sperm whale na ito, duguan at wala na raw buhay ng kanilang madaanan. Hindi pa man nila lubusang naunawaan ng mga nasaksihan, kinailangan na raw ng grupo na bumalik sa Pampang dahil tumataas na raw ang alon sa dagat. Hinala ni Jomar, nagtulong-tulong daw ang mga dolphin at mga balyena dahil sa pag-atake ng mga pating. Tama kaya ang kanyang hinala? Kuya Kim, ano na? Ang mga dolphins tinuturing na isa sa pinakamatalinong hayop sa buong mundo. Sila ay mga fast learner at meron silang advanced na communication system. Ibig sabihin, kaya nila makipag-usap sa isa't isa at maging sa ibang mga species. Meron silang parang special apparatus na nakadugtong dun sa blowhole nila. Parang yun yung equivalent yung voice box ng tao. Pwede sila mag-create ng mga different sounds. So, ito yung ginagamit nila pang-communicate. Paglilinaw ng isang marine biologist, ang nakita ni na Jomar na nakapaligid sa sperm whale, hindi raw mga pating, kundi mga short-fin pilot whale. Yung pinakamalaking hayop doon are sperm whales. Tapos nakapaligid dun mga short-fin pilot whales. Hindi siya unique sa Philippines. Kung mapapansin nyo, yung mga sperm whales, they got into this formation na parang bulaklak. Ang tawag noon Marguerite Formation. This type of behavior nakikita pag parang ina-attack itong mga sperm whale. Pero itong mga pilot whales, parang hindi naman sila known para kainin yung sperm whale. Pero baka na-stress yung sperm whales sa daming defense reaction na yung sperm whale. Ang balita namang ito, nakarating na sa BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. At balak daw nilang imbestigahan ang insidente para mas lalong maintindihan ang pambihirang pangyayari ito sa dagat ng Tukuran. Ang naging engkwentro ni Jomar sa dagat ng Tukuran, one in a million event kung kanyang ituring. Pero paano naman kaya kung ang nakita niyang palangoy-langoy, ang tinuturing na isa sa pinaka-rare na isda sa buong mundo? Ito ang Cyprinodon diabolis o Devil's Hole Pupfish, ang isa sa pinaka-rare na isda sa buong mundo. Bakit kamo? Noong 2024 kasi, nasa 191 na lang daw ang populasyon nito at makikita lang ito sa iisang lokasyon. Sa Devil's Hole, isang kuweba sa Death Valley region sa Nevada sa Amerika. Dahil dito, ang naturang isda critically endangered na ayon sa IUCN o International Union for Conservation of Nature. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Habang nagsasagawa kamakailan ng monitoring ang mga kawani ng DNR Region 7 sa Alcoy, Cebu, isang natatanging ibon sa kanilang isla ang kanilang nakaengkwentro. At nalitratuhan pa, anong ibong kanilang naka-eye to eye? Ito ang ibong nalitratuhan kamakailan ng mga kawani ng DNR Region 7 na nagpalaki sa kanilang mga mata. Ang ibon kasing kanilang naka-eye to eye ay isa sa mga ibong tanging sa kanilang isla lamang makikita. Ito ang Cebu Hawk Owl o Cebu Bubok. Meron po kami na population and habitat monitoring of priority threatened species in Barangay Nogas, Alcoy, Cebu. So yung Nogas Alcoy, ito po yung timberland areas nila. It is a proposed critical habitat po. Ang mga Cebu Hawk Owl nakatira sa mga kagubatan ng Cebu. Ang hilig nilang kainin mga insekto, reptiles, maliliit na mammals at mga ibon. Medium sized lang ang mga ibong ito. Pero ang Cebu Hawk Owl kasama ang Camiguin Hawk Owl at ang Romblon Bubok
ang tinuturing na pinakamalaki sa Philippine hawk owl species complex. Pero may banta sa mga ibong ito. Nasisira kasi ang kanilang habitat o tirahan dahil sa legal at illegal logging at pagmimina. Pero may magandang balita naman para sa mga Cebu hawk owl. Kuya Kim, ano na? Dahil sa pagkasira ng kanilang tahanan, ang mga Cebu hawk owl kinlasify noon ng IUCN o International Union for Conservation of Nature bilang endangered o nanganganib ng maubos. Pero kamakailan lang, mula endangered sila vulnerable na. Ibig sabihin, nanganganib na ring maubos, hindi na kasing delikado ng pagiging endangered. Ang kanilang bilang, maaaring umabot daw ng 900. Gayunman, huwag pa rin tayo kumampante. Ingatan natin sila at hindi pa rin sila ligtas sa mga banta ng habitat loss. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa isang kuweba sa Spain, may nahukay na buto ng tao na posible daw magbigay ng bagong muka sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang naturang fossil kasi pinaniniwalaang nagmula sa isang hindi pa nakikilalang sinaunang human species. Ito ang kapiraso ng bungo na nahukay ng mga archaeologists sa isang kuweba sa Spain. Isang facial fossil na tinatayang 1.1 hanggang 1.4 million years na ang tanda. Kaya ito ngayon ang oldest known fossil sa Western Europe. Ang facial anatomy ng fossil na binigyan nila ng palayaw na pink, mas primitive daw kaysa sa mga Homo antecessor na nabuhay noon sa Western Europe, tinatayang 800,000 years hanggang 1.2 million years ang nakakaraan. May ilang pagkakahawig naman daw ito sa Homo erectus, ang pinakaunang human species na nag-migrate mula sa Africa. Pero dahil kapiraso lamang ang na-recover na fossil, patuloy pa ngayon ang pagsasaliksik ng mga eksperto para matiyak kung si pink ay kabilang nga ba sa isang hindi natutukoy na ancient human species. Kuya Kim, ano na? Dito naman sa Pilipinas, ang isa sa mga earliest known na human remains, ang mga butong na-diskubre sa Tabon Cave sa Quezon, Palawan noong 1962. Ang binansagan nating Tabon Man, nabuhay daw 47,000 years na ang nakakaraan. Pero mula taong 2007, may mga na-discovering fossils sa Cagayan, mas matanda pa raw kaysa sa Tabon Man. Alam niyo ba kung gaano katanda ang ninuno nating ito? Noong 2007, 2011 at 2015, nadiskubre sa Calao Cave sa probinsya ng Cagayan, may nadiskubring 7 ngipin at 6 na maliliit na buto. Matapos ang masusing pag-aaral sa mga ito, napag-alaman na 67,000 years na pala ang tanda. Sa Calao man, di hamak mas matanda kaysa kay Tabon man. Tinawag ang bagong species na ito na Homo lusinensis. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. May plano na ba kayo ngayong weekend? Huwag na kayo puro drawing, kulayan na natin yan. Pakisali tayo sa isang grupo sa Makati na nagsasama-sama tuwing weekend para mag-watercolor painting. Sa dami ng problema sa trabaho, bahay, at maging sa kalsada, paano kayo nagdi-distress? Ang nakilala namin na grupong ito, nagkikita-kita tuwing weekend sa mga cafe sa Makati para magpinta. Ito ang Weekend Watercolor Circle na tinatag ng architect na si Vergel. Every weekend, nag-gather kami just to relax, have fun, and to do watercolor. A platform or a space for us to connect. Yun yung pinaka-essence ng community namin. Kahit newbie sa pagpipinta, welcome daw na sumali sa kanila. Tuturuan naman daw kasi kayo ni na V at ang mga kasama niyang watercolor artist ng mga basic watercolor techniques. Mainly, we do kind of workshop pero more on jamming type of workshop. So, hindi lang siya very tiptoed or technical na workshop. Masaya nga kasi yung mga motivation ng mga joiners is iba-iba. Yung mga gusto lang nila mag-relax after a very tiring week. Yung iba naman gusto makalimot, parang nag-move on. Ang nagsimula lang na passion project ni V, ngayon ay meron ng mahigit 1,000 joiner o miyembro. Ang nurse na si Choi, sa pagpipinta raw na piling idaan ng mga stress niya sa trabaho. It provides comfort or different channel para i-express yung creativity kasi iba kaming fields. This created my
my passion to do arts or pursue some things other than what I do. I feel recharged every after session. Kung may mga gustong sumali, may page kami sa Instagram na pwede nilang i-DM. Everyone's welcome. Kapag may hobby tayo, nasa present moment tayo. Kaya nababawasan yung overthinking at rumination. Mahalaga ito kasi ang hobbies, nagpapakalma ito ng utak. Tingnan natin na hindi lang pampalipas oras ang hobbies. Ito ay also a psychological tool para maibalik ang balance ng isip at damdamin. Kuya Kim, ano na? Ang pagpinta gamit ang tubig at pigment nagsimula noon pang sinaunang panahon. Nung Paleolithic era sa Europe, natural pigment ang ginamit para magpinta sa mga kuweba. Ang mga ancient Egyptians naman, watercolor ang pinangguguhit sa kanilang mga manuscript. Habang ang mga Chinese, ginamit nila ito sa painting at calligraphy. Ang watercolor na nakasanayan na natin ngayon, na-develop naman noong 19th century. Mixture ito ng 4 na ingredients. Pigment na siya nagbibigay ng kulay, gum arabic na nagsisibing binder, additives para mabago ang consistency, kulay at lifespan, at syempre, tubig. Pero alam niyo ba kung ano naman ang ginamit para ipinta ang tinuturing na oldest painting sa kasaysayan? Ito ang cave painting na nadiskubre noong 2017 sa Leang Karampuang Limestone Cave sa Indonesia. Ang imahe ng isang baboy damo, pinapalibutan ng 3 katao na pag-alamang hindi bababa sa 51,200 years ang tanda. Kaya ito ang tinuturing ngayong oldest painting sa buong mundo. Ang ginamit para ipinta ito, pinulbong ochre o earth pigment na hinaluan ng tubig. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Nagpamangha sa ilang lugar sa Latin America ang bilog na buwan na tila may shade of red. Ano nga ba itong tinatawag na blood moon? Kuya Kim, ano na? Itong nasilayan sa Latin America nitong Biyernes ng gabi. Ang buwan nagliliwanag at pulang-pula. Ito'y dahil sa total lunar eclipse o blood moon. Ang blood moon nasilayan sa Caracas sa Venezuela, Bogota sa Colombia, sa Mexico City, at sa Ciudad Juarez sa Mexico. Kuya Kim, ano na? Ang eclipse ay nangyayari kapag pantay na nakahanay ang araw, mundo at buwan. Tuwing lunar eclipse, nasa gitna ang Earth at natatakpan nito ang sinag ng araw, kaya nasasakluban ng anino ng mundo ang buwan. Tuwing total lunar eclipse naman, gaya sa nasaksiyan sa Latin America nitong Biyernes, nagiging kulay pula ang buwan. Dahil tanging ang red light lang nakakalusot mula sa araw at tumatama sa buwan. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.